Ngayon po ay Tuesday ng ikalawang linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan napaparoon. Ganon din ang nangyayari sa bawat ipinanganak ng Espiritu. Paano pong mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinapatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa lupa, paano ninyo mapapaniwalaan kapag ang sinabi ko ay tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang makikitang epekto ng banal na espiritu sa ating pamumuhay bilang mga binyagang Katoliko? Sinabi ng Panginoon sa mabuting balita na maliban na ang tao ay maisilang muli, hindi siya mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. At bilang binyagang Katoliko, tayo po ay naisilang ng muli sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu sa ating binyag. At sinasabing, nung tayo po ay sinilang sa mundong ito, wala po tayong pagkakataon na mamili kung sino ang ating maging mga magulang at ating mga kapatid o sino ang ating magiging mga kapamilya. Kaya nga po maituring natin silang mga regalo sa atin ng Diyos dahil hindi po natin sila pinili. Ibinigay po sila sa atin ng ating Panginoon. Ngunit nung tayo po ay naisilang muli sa pamamagitan ng binyag at natanggap natin ang bagong buhay kay Kristo, mayroon na po tayong pagkakataon at kalayaan na mamili kung tayo po ay mamuhay ayon sa bagong buhay na ating natanggap o mananatili tayo sa ating lumang makasalanang pamumuhay. At isa po sa makikitang epekto ng banal na espiritu kung pinili natin na mamuhay ayon sa bagong buhay na ating tinanggap sa binyag ay ang pagiging saksi kay Kristo sa pamamagitan ng ating halimbawa, hindi lamang para sa ating kapwa mananampalataya, ngunit higit sa lahat para sa mga hindi sumasampalataya. Ang pagbibigay ng mabuting halimbawa ay ang pagiging saksi sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Nagsisikap tayong gumawa ng maraming mabubuting bagay dahil gusto nating maging mas malapit sa ating Panginoon. Ang paggawa ng mabubuting bagay sa ating kapwa at sa ating bansa sa kabuuan ay ang pagsasabuhay sa madalas na itinuturo sa atin. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabubuting bagay, tayo din ay nakapagturo sa ibang tao. At ang pagbibigay ng mabuting halimbawa ay ang pinakamabisang pamamaraan ng pagtuturo. Kaya bilang mga binyagang Kristiyano at mga naisilang na muli sa pamamagitan ng binyag at nakatanggap ng bagong buhay kay Kristo, tayo ay nakibahagi sa misyon ni Kristo at tinawag na kanyang magiging saksi sa sanlibutan. Lagi po nating tandaan na wala na pong mas magaling pangguro kaysa pagbibigay ng mabuting halimbawa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
ko.